Ang surveillance search team ng Crusader Guild ay nasa Tayback Mountains. Dahil sa isang hindi malamang kapangyarihan, ang kanilang mga low-level magic drone ay nahaharangan. Naririnig nila ang tunog ng mga halimaw na nagmumula sa iba't ibang panig ng bulubundukin, at iniisip nila na ito ang dahilan kung bakit tumakas ang Conflict Guild sa lugar na ito. Naisip siguro nila na ang pakikipaglaban sa ibang faction ay mas mabuti, kaysa sa mga halimaw dito. At saka, kakaiba ang mga halimaw sa paligid ng lugar na ito, parang boss monster ang bawat isa sa kanila. Sinabi ng babaeng manlalaro na ang kapaligirang ito ay isang malaking hamon para sa kanila. Sa kabila ng mga resources at tauhan ng kanilang surveillance team, wala silang magagawa rito at hindi sila sigurado kung posible bang mabuhay ng mag-isa dito. Ipinaalam sa kanya ng lalaki niyang kasama, na si Jisoo-yeon ay hindi ordinaryong player at siya ay isang top ranker. Natakot sila bigla, iniisip na baka papatayin sila ng necromancer kapag nakita nila si Jisoo-yeon na bangkay na lamang. Ipinaalam sa kanila ng isa sa kanilang mga personnel, na nakakita sila ng mga kabahayan. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa isang maayos na bahay. Isang matandang lalaki kasama ang kanyang apo, ang lumabas upang batiin ang surveillance team. Lumalabas na sa ilang sandali, ang pamilyang ito ay kasama ni Jisoo-yeon, ngunit sa ilang kadahilanan, nahiwalay siya sa kanila, nag-away ang surveillance team leader at ang matandang lalaki. Sa huli, nagtanong ang surveillance team leader sa matanda kung alam niya kung saan nagpunta si Jisoo-yeon. Sinabi ng matanda na hindi na siya bumalik mula noong hiniram niya ang kanilang mga damit at ito'y umalis na. Pinahiram niya ito ng ilang damit, nag-aalala na baka hindi kayanin ang malamig na lugar na ito na sa gayong suot niyang mga damit. Ang matanda ay nagsimulang umiyak, iniisip kung paano siya niloko ng mga tao ng maraming beses. Kasabay nito, ipinaalam ng apo sa surveillance team na mukhang nakatanggap ng quest si Jisoo-yeon sa oras na iyon. Mukhang may kaugnayan ang quest na ito sa King of the Great Mountain Range, kaya siguro umalis siya at susubukan ang quest. Biglang bumangon ang matanda at sumigaw ng malakas. Nagtanong ang surveillance team leader kung may naaalala siya. Ipinaalam sa kanila ng matanda na si Jisoo-yeon ay kumain din ng marami sa kanilang pang-emergency na pagkain. Pagkatapos nun, nanghuli siya ng mga ligaw na hayop at iniwan ang mga ito, na sinasabing ibinabalik na niya ang kanilang mabuting pagtanggap, pero sinabi ni Lolo na hindi pa siya nakamanage ng ganitong proseso sa karne ng mag-isa. Ang isa sa mga apong babae ay nagsabi sa surveillance team tungkol sa isang bagay. Sinabi niya na ang King of the Great Mountain Range ay mayroong Shadow King set item, pero hindi alam ng surveillance team kung ano ang ibig sabihin nun. Ang surveillance team ay walang impormasyon tungkol sa Shadow King item sa kanilang library. Sinabi ng mga player na hindi magiging madali ang pagsubaybay kay Jisoo-yeon dahil patungo siya sa boss ng bulubunduking ito. Kaya't ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang ipagpaliban o iwanan ang suicide na misyong ito. Inutusan ng surveillance team leader ang kanyang mga personnel na itala ang impormasyong nakuha nila mula sa kanilang investigasyon, at ipadala ito sa necromancer. Ilang kilometro ang layo mula sa Suwon Town, ang ilang mga manlalaro ay nililinis ang mga kalsada sa pagpatay sa mga mababang antas na halimaw. Sinabi ni Sang-tae na naiinggit siya sa mga taong nakatira sa Suwon Town. Ang lugar sa tabi nila ay umuunlad ng mas mabilis, pero may mga halimaw pa rin sa paligid. Bago pa makapagsalita ng iba si Sang-tae, nakita niya ang dalawang manlalaro na papalapit sa kanila. Ang isang manlalaro ay nagtatanong sa mga direksyon. Naging alerto si Sang-tae dahil hindi mukhang Korean ang mga taong ito. Ang mga kasama sa likod ni Sang-tae ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Medyo na-relaxed si Sang-tae dahil may kasama siyang 26 na tao, at kung hindi magkakaintindihan sa mga bagay-bagay, mamamanage agad nila ito. Ipinaalam ni Sang-tae sa kanyang mga kaibigan na mukhang naliligaw ang mga taong ito. Mapanuksong sinabi ng kanyang mga kaibigan na dapat silang tumawag ng pulis kung sila ay nawawala. Ang Japanese player ay nagtanong kay Sang-tae kung ang kalsadang ito ay patungo sa Suwon Town. May signboard sa tabi nila na nagsasabing 8 kilometro ang layo ng Suwon Town. Nagtanong si Sang-tae kung hindi ba niya nababasa ang signboard sa tabi nila. Nagpasalamat sa kanya ang Japanese player sa direksyon. Medyo nadismaya si Sang-tae habang naiinis siya sa player na ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng Japanese player.
Sinabihan ng Japanese player si Sonti na huminahon, dahil hindi siya marunong sa anumang mga signboard at hindi rin siya nakakabasa. Si Sonti ay napalingon sa likod, at nalaman na ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nalipol na ng mga ninja na nakapalibot sa lugar. Nagsimulang manginig si Sonti sa takot at sinabi ng Japanese player na ang kanilang seguridad sa kanilang border territory ay maraming butas at ito ay lubos na nakakaawa. Lumuhod si Sonti at nakiusap sa Japanese player na iligtas ang kanyang buhay, at nangako na ligtas silang ihahatid sa Suwon Town. Ang Japanese player pala ay si Arada, at sinabi niya kay Sonti na ang kailangan niya ay hindi ang paggabay. Kinakailangan lang ni Arada ang telepono ni Sonti, dahil gusto niyang patuloy na makakuha ng impormasyon mula sa community server ng Korea. Sinabi ni Arada na walang sinuman ang nabuhay sa lahat ng hinarap ng kanilang First Division. Kung ayaw makipagtulungan ni Sonti, madali silang makakahanap ng kapalit sa kanya. Sinabi ni Sonti na siya ay makikipagtulungan sa kanila. Nagtanong si Sonti kung saan sila galing. Sinabi ni Arada na sila ay mga guro na dumating upang magturo ng isang aralin sa mga walang disiplina sa Korean server, at sa huli, hiniling niya kay Sonti na gabayan sila sa necromancer. Sa parehong oras, sa dungeon ng Troll Crypt, sa wakas ay nakarating na ang mga manlalaro sa ikatlong palapag ng kuweba. Ang boss monster, na ang King of the Underworld, ay nagpakita. Inutusan ng player unit leader ang iba pang mga manlalaro na i-freeze ang mga binti ng boss, para mapigilan itong lumapit sa kanila. Inutusan ni Spearman Kyungso ang airborne troops na i-target ang mga binti. Patuloy silang umaatake sa boss monster gamit ang iba't ibang uri ng magic at mga ranged attacks. Iginalaw ng boss monster ang isang kamay niya para kumuha ng isang bagay. At ito'y tirador pala. Ang boss monster ay patuloy na umaatake sa mga manlalaro gamit ang tirador, ngunit ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay nahaharang sa pamamagitan ng magic defense ng mga manlalaro. Sinabi ni Spearman Kyungso na ang kanyang team na may 5 miyembro, ay dalubhasa sa defense magic, at kaya nilang maarang kahit ang Thunder God's Mace ng 1 o 2 beses. Sa sinabing iyon, ang lahat ng mga manlalaro ay naglabas ng kanilang tapang sa boss monster sa pamamagitan ng pagputol nila sa paa ng boss. Sinabi ni Hanho na sa panahon ngayon, lahat ng uri ng aso, baka, at hitsura ng mga hari, ay lumalabas na ang papangit. At ang lakas nila ay mga peke maliban sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, natalo ng mga manlalaro ang King ng Underworld at nakatanggap ng 115,000 gintong barya. Ang mga manlalaro ay labis na nasiyahan sa kaligayahan, dahil karamihan sa kanila ay nag-level up at nakatanggap sila ng maraming ginto. Ipinagmamalaki ni Songwo ang kanyang faction dahil tumataas ang kanilang kumpiyansa sa kanilang mga level. Biglang may nakitang kakaiba ang ilang manlalaro malapit sa kanila. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay lumalabas na isang malaking nakalock na gate. Isang mensahe ng system ang nagpapaalam sa kanila, na ang gate na ito ay pinuprotektahan ng malakas na magic. Ang piling tao lang sa dingding ang makakapagbukas dito. Nangangailangan ito ng Tier 3 o mas mataas na unsealing spell, o maaari itong i-unlock ng isang expert rank o may mas mataas na kasanayan sa pag-unlock. Sinabi ni Spearman Kyungso na pangalawang beses na nilang nakita ang ganito. Ang piita na ito ay tila hindi nagpapakita ng iba pang mga pahiwatig, at mukhang isang nakatagong gantimpala na kayang makuha ng isa lamang sa pamamagitan ng personal na kasanayan. Sinubukan ni Hanho na buksan ito, ngunit walang mga butas sa dingding, kaya hindi niya ito malokpak o kulang lang talaga siya sa kakayahang maglokpak. Bahagyang ngumiti si Songwo habang sinasabi niya na mayroon siyang ibang paraan. Inilabas ni Songwo ang espesyal na Master Key. Ang Master Key ay isang consumable item. Maaari nitong buksan ang lahat ng mga kondado, at ito ay masisira pagkatapos ng isang beses na paggamit. Ginamit ni Songwo ang susi sa kondado ng pinto. Nagtanong ang system kay Songwo kung gusto niyang buksan ang pinto, at pumayag siya. Nagsimulang bumukas ang pinto, at ipinaalam sa kanila ng system na ito ang King of the Underworld Giant Safe. Sinabi ni Songwo na ito ay nakakabilib, at hindi siya makapaniwala na kokolektahin ng mga troll ang mga bagay na ito. Hindi makapaniwala si Hanho kung ang hari ng mga trolls ay may hilig, o kung random lang nilang kinolekta ang mga kayamanang ito. Nakatambad sa kanila ang maraming sandata, ginto, at isang divine na sandata.
Ang divine na sandata na ito ay may legendary rank, at kilala bilang War Wagon. Ginagamit ito bilang kagamitang pang-militar. Kapag na-funnel na dito ang mana, 40 projectiles ang sabay-sabay na lalabas, na lumilikha ng mga pagsabog sa nakatutok na target point. Mayroon itong cooldown time na 5 minuto. Ang kinakailangang mana ay nagbabago ayon sa antas ng karunungan. Sinabi ni Sergeant Kim na ang wagon na ito ay hindi mukhang isang makasaysayang divine na sandata, at tila naglalaman ito ng mga magical powers. Masaya si Spearman Kyungso dahil sa wakas ay nakakuha sila ng magandang item para sa nalalapit na digmaan. Sinabi ng tatay ni Hanho na ang sandata na ito ay sobrang overpowered, at maaari pa nilang sakupin ang buong mundo gamit ito. Idinagdag ni Hanho na ang World 3 faction ay gagawing alikabok ang mga kaaway gamit ang sandata na ito. Sinubukan ni Sergeant Kim na buhatin ito, ngunit napakabigat nito para sa kanya ng mag-isa, kaya sinabi ni Spearman Kyungso na mahihirapan silang dalhin ito sa itaas. Inactivate ni Songwoo ang World 3 faction safe, upang ilagay ang War Wagon. Ang safe na ito ay kumokonsumo ng 100,000 ginto upang makapag-imbak ng isang item. At sa ngayon, wala pang naka-imbak dito. Isang mensahe ng system ang nag-pop up, na nagtatanong kay Songwoo kung gusto niyang iimbak ang Divine Weapon War Wagon. Nasa kabuoang 150,000 gintong barya ang gagamitin para iimbak ang item na ito. Nag-click si Songwoo sa button ng shop, at isang malaking maliwanag na flash ang kumikislap sa lahat ng tao sa paligid. Sinabi ni Hanho na sa paggawa ng laro sa mundo, dapat binigyan ang bawat manlalaro ng sarili nilang inventory. Nang naimbak na ang War Wagon, tumalon ang lahat sa mga kayamanan upang kunin ang lahat ng ito. Nakakita si Hanho ng isang wooden staff at iniisip kung ito ba ay ginagamit ng mga troll magician o hindi. Ipinaalam sa kanya ng tatay niya na mukhang sade ito, ngunit walang ideya si Hanho kung ano ang sade. Ang sade ay mga bagay na itinayo sa tabi ng mga totem pole. Ito ay isang heroic rank totem, at ang pangalan nito ay Sade of Luck. Lahat ng lakas ng produksyon at teknolohiya ay nai-improve sa radius na 5 kilometro. Ang lugar kung saan naka-install ang mga Sades ay may 10% karagdagang success rate sa produksyon ng mga item. Ang item na ito ay magiging lubos na kapaki-pakinabang para sa mga pasilidad ng produksyon ng Suwon Town. Ang pagsuri sa lahat ng item sa treasure trove na ito ay magiging mahirap dahil mayroon lahat ng mga uri ng mga rare items, materyales, at mga armas dito. Sinabi ni Songwoo na marami na silang resources nitong mga nakaraang araw, at babalik muna sila sa Suwon. Pagkaraan ng ilang araw, ang World 3 ay naglabas ng malaking sinag ng liwanag. Inilagay ni Songwoo ang Sade of Luck sa tabi mismo ng World 3. Dahil sa kadahilanang ito, ang kasaganaan ng sagradong puno ay ipinagkaloob sa lugar na ito. Ang success rate sa produksyon ng mga item ay tumaas ng 50%, at ang mga pagkakataon ng karagdagang opsyon na mabigyan ng pagtaas ay nasa 10%. Ang lahat ng mga gastos sa produksyon ng item ay nabawasan ng 10%. Ang isa pang abiso ay lumalabas na nagsasaad na ang mga epekto ng Sade of Luck ay ibinibigay sa lugar. Ang lahat ng power sa produksyon at teknolohiya ay napabuti ng 10%, at ang lahat ng mga success rate sa produksyon ng item ay tumaas ng 10%. Galit na galit ang production team kay Sergeant Kim dahil dinala nila ang mga buffs na ito para sa kanila, at kailangan pa nilang magtrabaho kahit oras na sa kanilang pagtulog. Sinabi ni Spearman Kyungso na ang dami ng mga halamang gamot ay tumaas din ang kakailanganin, mula nang na-install ang Sade. Hindi pa bumababa mula sa bundok ang team ng mga herbalist, o baka sila ay tumakas. Sinabi ni Songwoo na baka umabsent sila dahil medyo napatrabaho sila ng husto nung nakaraan. Nagbigay si Songwoo ng 12 oras na pahinga sa lahat sa World 3 faction, para palakasin ang kanilang moral. Habang ipinagdiriwang ng lahat ang kanilang pinakahihintay na pahinga, iniisip ni Songwoo na sisilakay sila sa isang mas mataas na antas na dungeon kapag natapos na ang oras ng pahinga. Nagbigay ng masamang balita si Songwoo sa kanyang surveillance team, hindi sila magpapahinga dahil kailangan nilang secure ang kanilang mga borders territory. Ang ama ni Hanho ang team leader ng surveillance team, dahil sa kanyang kakayahan na vision barrier, at talagang hindi siya natuwa sa balitang iyon. Pagkalipas ng ilang oras, sumapit na ang gabi,
at ang World 3 ay nagbibigay ng maliwanag na kislap sa Suwon. May nakatingin sa World 3 mula sa malayo. Ang mga ito pala ay mga ninja, at sinasabi na nakita na nila ang kanilang target. Iniulat nila na nakita nila ang Necromancer at nakakita rin sila ng isang hindi kilalang higanteng puno na naglalabas ng malakas na enerhiya. Sa sinabing iyon, ang lahat ng mga ninja ay nagsimulang mag-assemble. Sumenyas ang kanilang squad leader na huwag nang lumapit sa barrier sa puntong ito. Sinabi ng kanyang subordinate na mukhang nag-e-enjoy ang mga residente ng Suwon Town sa pagpapahinga nila ngayon. Sinabi ng kanilang leader na kailangan nilang patayin siya sa pamamagitan ng pag-target sa sandaling lumabas sa barrier ang bastard na Necromancer. Inutusan sila ng kanilang squad leader na magbantay hanggang sa lumabas ang kanilang leader. Kinabukasan, ang World Free Faction Team ay nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit para sa kanilang susunod na ekspedisyon. Ipinaalam ni Spearman Kyungso kay Songwoo na sa pagkakataong ito, ang malakihang dungeon na kanilang sasalakayin ay nasa isang campus ng universidad. Ayon sa mga naiulat na nakuha sa pamamagitan ng scouting, ang mga panatiko ng relihiyon at iba pa ay lumilitaw doon. Sa pagkakataong ito, ang boss monster ay inaasahang isang uri ng tiwaling espiritu. Si Songwoo ay nagkaroon ng nakaraang engkwentro sa isang katulad na grupong panatiko. Sinabi sa kanila ni Songwoo na sa pagkakataong ito ay maaari na silang magsanay sa pagtatanggol, hindi lamang sa pisikal na puwersa kundi pati na rin sa mahika at mga curses din. Sinabi ni Hanho kay Songwoo na sigurado siyang si Songwoo ang tanging tao lamang na gumagamit ngayon ng mga pagsalakay sa dungeon bilang training ground. Ipinapaalam ni Sergeant Kim sa lahat na ang kanilang advanced party ay lumabas na ngayon. Sinabi ni Spearman Kyungso na kahit na handa na sila, dapat pa rin silang maging maingat sa labas ng World Free Barrier. Napangiti si Hanho at sinabing, hindi nila kailangang mag-alala. Kung may masamang mangyari, agad siyang magsisimulang magdasal, ngunit walang ideya si Spearman Kyungso kung ano ang ibig sabihin ni Hanho sa pagdarasal. Nang sabihin iyon, sumakay si Hanho sa sasakyan at inutusan ang lahat na umalis na kaagad. Tinanong ni Spearman Kyungso si Songwoo kung magiging okay lang ba si Hanho, at sinabi ni Songwoo na huwag mag-alala tungkol kay Hanho dahil mas makapangyarihan siya kaysa sa naturang hitsura niya. Habang ang mga sasakyan ng World Free Team ay umaarangkada sa mga kalye, nasa itaas mismo nito ang mga ninja. Sinabi ng squad leader na ang mga miyembro ng World Free Faction ay nagsimula ng gumalaw, at sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang binabaybay na paggalaw, sila ay tatango sa silangan. Inutusan niya ang Group 3 na subaybayan ang target. Kung naruroon ang Necromancer, kailangan nilang agad na kumilos, kung hindi, ipagpapatuloy nila ito sa Plan B. Mabilis na kumilos ang mga ninja sa pamamagitan ng pagtalon sa mga gusali. Huminto sila malapit sa isang signboard na nagsasabing, 1 kilometro ang layo ng isang campus. Ang group leader ay nagpapaalam sa lahat na ang mga truck ay bumagal. Ang ninja na nakaasul na robe ay nakakaramdam ng isang bagay na hindi maayos. Tinanong siya ng kanyang mga kasama kung ano ang nangyari sa kanya, at sinabi niya na ngayon lang siya nakaramdam ng presensya ng isang bagay. Ang mga ninja ay nagsimulang mag-scout kaagad, ngunit pagkaraan ng ilang oras, sinabi ng isang ninja na walang tumitingin sa kanila at nagtanong kung talagang sigurado ba siya na may sumusubaybay sa kanila. Mukhang medyo sigurado ang player na nakasuot ng asul na robe tungkol dito. Inalis ng ninja ang kanyang mga alalahanin, at sinabing mayroon silang mga Hayabusa sa likod ng kanilang formation. Ang mga Hayabusa ay laging nakamasid sa malayo. Ang lalaking nakasuot ng asul na robe ay hindi kailangang mag-alala, dahil may isang tulad ng mga Hayabusa na lumilipad sa itaas na nakikita ang lahat, at nagbibigay agad ng mga babala na parang mga ibon din. Medyo nadismaya ang ninja matapos marinig ang paulit-ulit na alalahanin mula sa player na nakasuot ng asul na robe, na nagtatanong dito kung minamaliit ba niya ang kakayahan ng mga ninja. Nararamdaman ng squad leader na may mali. Tinanong niya ang ibang ninja kung maaari nilang tawagan ang mga Hayabusa. Biglang tumigil sila sa pagtanggap ng mga ulat mula sa team ng mga Hayabusa sa nakalipas na 2 minuto, na tila medyo may nangyayari. Hindi rin sila sumasagot sa mga tawag. Inutusan ng squad leader ang 2 ninja na lumabas, at ang mga anino ng mga manlalaro ay nagsimulang lumitaw. 2 ninja ang lumabas sa anino,
at inutusan sila ng kanilang squad leader na lumipat sa Point F upang tingnan ang kinaroroonan ng mga Hayabusa, at mag-ulat mula dito. Hindi nila kailangang makipag-ugnayan kung makatagpo sila ng problema, at hindi dapat mapansin ang kanilang presensya ng kanilang mga ibibiktima. Ang isang ninja ay nagtanong kung dapat na silang dumiretso sa Plan B, at ang squad leader ay sumang-ayon. Bagamat hindi naaayon ang sitwasyon sa kanilang inaasahan, maaari pa rin nilang patayin ang advance party ng World Tree Faction, at mag-undercover kaagad, at laslasin ang lalamunan ng Necromancer. Kung bibigyan nila ng mas maraming oras ang Necromancer, lalakas lamang siya, at magiging maliit ang kanilang mga pagkakataon. Pero ang kailangan lang nila ay isang pagkakataon. Sinabi ng kanyang mga subordinate na kahit gaano kahusay ang Necromancer, hanggang ngayon ay kaya nilang pumatay ng sinuman sa isang sneak attack lamang. Pagkatapos magsama-sama, bumuo ang mga ninja ng Level 1 Ninja Operation Synergy. Ang synergy na ito ay nangangailangan ng pagbuo ng 10 o higit pang mga ninja. Ang lahat ng defense power at resistance power ay masiset sa 0, at bilang kapalit, ang lahat defense power at resistance power ng target ay mawawala rin. Bukod pa rito, ang damage ng unang pag-atake ay tumataas ng malaki sa 500%. Ang nakasuot ng asul na robe ay nag-iisip na ang unit na ito ay binuo ni Keita Akira upang pumatay ng malalakas na mga kalaban. Pinatay niya ang lahat ng makapangyarihang ranker sa Japan gamit ang squad na ito, na itinataas ang imahe ng Yamato Guild ngayon, na isang ordinaryong puwersa lamang noong una. Sinabi ng squad leader na ang kabiguan ay hindi maaaring umiral sa kanila sa maliit na lupaing ito, at sa sinabing iyon, nagsimula silang umatake. Ang mga assassin ay tila mas mabilis na lumalapit sa advance party. At wala pang napapansin ang advance party ng World Tree. Sinabi ng squad leader na ito na ang kanilang huling masasayang sandali, ngunit bago pa niya masabi ang anumang bagay ulit, isang malakas na firebolt ang Sum-Iris sa formation, na ikinamatay ng ilan sa mga ninja. Ang pinuno ng assassin ay hindi sigurado kung sila ay natama ng isang bagay tulad ng isang anti-aircraft weapon. Ang sitwasyong ito ay hindi inaasahan, ngunit hindi sila maaaring umatras ng ganito, kaya't susubukan nilang gawin ang lahat ng mayroon sila. Nakita ng isang manlalaro sa advance party ang mga assassin, at inalerto ang lahat. Sinabi ng squad leader na huli na ang lahat para sa advance party, at tatapusin na niya ang mga ito sa loob ng ilang minuto. Ngunit bago pa siya makaatake, maraming subordinate ninja na ang napahamak. Ang mga ninja ay patuloy na natatamaan ng firebolt, kaliwat kanan ng walang awa. Bumaba ang squad leader sa lupa at napagtanto na hindi sila natama ng isang anti-aircraft weapon. Tinawag niya ang pangyayaring ito ay massacre. May bumaba malapit sa kanila, at ito pala ay si Jisuyon, na mukhang medyo galit. Hindi makapaniwala si Hanho matapos makita si Jisuyon. Ang pinuno ng mga assassin ay walang ideya tungkol sa pagkakakilanlan ng batang babae na ito, at sa palagay niya ay tiyak na siya ay talagang kakilakilabot, dahil siya mismo ang pumatay sa mga Hayabusa at sa dalawang ninja na inutusan niya. Salamat kay Jisuyon, nawala ang ninja synergy na nangangailangan ng 10 ninja sa isang party. Sinabi ng assassin leader na narinig niya na ang Necromancer ay may mahusay na samurai sa kanyang tabi, at ang babaeng ito ay tiyak ang sikat na samurai. Ipinakilala ng assassin leader ang kanyang sarili na si Gato Toma. Sinabi ni Jisuyon na hindi siya interesado sa kanyang pangalan. Sumambulat sa galit si Gato habang hindi nirerespeto ni Jisuyon ang kanilang kaugalian, na sinasabing ang pangunahing tuntunin ng magandang asal ang makipagkilala sa isa't isa bilang kapwa samurai na susubukan ang kanilang kakayahan. Sinabi ni Jisuyon na masyado siyang malalim sa kultura ng samurai at ninja roleplay, at medyo nakakadiri na pag-usapan ang tungkol sa karangalan dahil pumunta naman siya rito para patayin ang isang tao. Sinabi ni Gato na ang mga ninja ay natalo sa kanya, dahil gumawa siya ng isang palihim na pag-atake at umatake mula sa kanilang likuran. At dahil doon, nakagawa siya ng malaking pagkakamali sa pagharap sa kanila. Si Gato ay nagbigay ng lihim na senyales sa kanyang mga subordinate na palibutan si Jisuyon mula sa lahat ng panig, at lumikha ng isang pambungad na pag-atake upang mapatay agad siya. Dahil doon, si Gato ay nagmamadaling pumunta kay Jisuyon kasama ang kanyang mga ninja, at nagtatago ng ilang kunai knife sa likod ng hilt ng kanyang espada.
Gumawa si Gato ng isang feint sword attack at itinapon ang lahat ng nakatagong kanay patungo kay Jisoo-yun. Sinunog ni Jisoo ang kanay sa hangin gamit ang kanyang flame skill, ngunit lumalabas na smoke screen lang ang kanay knife na iyon, at ngayon ay ganap na napapalibutan ng mga ninja si Jisoo. Gumamit si Gato ng speed type na ninja technique na tinatawag na momentary stealth. Pagkatapos gamitin ang teknik na iyon, siyam na ninja ang agad na nawala sa paligid ni Jisoo-yun, at malapit na siyang patayin ng mga ninja nang hindi alam kung ano ang tatama sa kanya. Ang lahat ng ninja ay sabay-sabay na umaatake kay Jisoo-yun, ngunit ang kanilang mga espada ay nagdikit sa isa't isa habang si Jisoo-yun ay lumipat na sa kabilang posisyon. Naputol ang ulo ng isa sa mga ninja sa likod ni Gato. Isa-isa, ang ibang mga ninja ay patuloy na namamatay na parang mga langaw. Napagtanto ni Gato na ang babaeng ito ay gumagamit ng parehong track ang footprint technique gaya ng kanilang sword saint. Natakot si Gato at ang kanyang ibang subordinate, iniisip na baka ang babaeng ito ay kapantay ng kanilang sword saint. Sinabi ni Gato sa kanyang mga ninja na hindi nila kayang makontrol ang isang bagay sa antas na ito, at isa lang ang magagawa nila ngayon. Ngunit bago sila makagawa ng anuman, binalaan sila ni Jisoo-yun sa kanilang pagtakas, na hindi nagpaplanong buhayin kahit na isa sa kanila. Gumamit ang mga ninja ng mga kasanayan sa pag-akyat sa dingding upang umakyat sa isang gusali, ngunit dalawa sa kanila ang nasaksak ng ilang itinapon na mga espada. Mabilis na sumugod si Jisoo-yun patungo kay Gato at nagawang nahiwa siya sa kalahati, ngunit isang manlalaro na nakasuot ng berdeng robe ang hamarang sa kanyang pag-atake. Ang manlalaro ay tumilapon ng medyo malayo dahil sa epekto ng espada ni Jisoo-yun. Sinabi ng manlalaro na ito ay isang massacre. Sinabi ng player na siya ay susuko, at siya ay natamba dahil sa husay sa headshot ni Hanho. Mabilis na pumunta si Hanho kay Jisoo-yun para tanungin ang kanyang kalusugan. Nagsimulang umiyak si Hanho na parang tuta, at sinabing nag-aalala siya tungkol sa kanya at kinailangan ngayon ni Songwoo na iwan ang team ng pagsalakay sa dungeon sa kanyang mga kamay para hanapin siya. Sinabi ni Jisoo-yun na dumating siya sa Suwon ilang oras na ang nakalipas at nakakita ng mga kainahinalang paggalaw, kaya sinundan niya sila rito. Nagtanong si Jisoo-yun kung malayo na ang nalakbay ni Songwoo, at sinabi ni Hanho na siya ay nasa malapit pa lamang at tatawagan siya kaagad. Pagkatapos makatanggap ng balita tungkol sa kamakailang insidente, mabilis na bumalik si Songwoo sakay sa kanyang alpha male wyvern. Pagkabalik, tinanong niya si Jisoo-yun kung ayos lang siya. Sinabi ni Jisoo-yun na maraming bagay ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Lumipas ang ilang oras nang sabihin sa kanila ni Jisoo-yun ang mga pangyayaring naganap sa Taebaek Mountain. Sinabi pa ni Jisoo-yun sa kanila na natanggap niya ang quest na ito matapos talunin ang isang napakalakas na halimaw sa isang madugong labanan. Nakatanggap si Jisoo-yun ng isang hidden quest na tinatawag na Encountering the King of the Great Mountain Range. Ito ay isang uri ng quest na hanapin ang target na kinakailangan ng mga player na maabot ang King Mountain's Fort. Bilang gantimpala, ang manlalaro ay makakakuha ng karagdagang mga kwalifikasyon para sa hidden quest. Ang King of the Great Mountain Range na namumuno sa Taebaek Mountains, ay gustong makipagkita ng harapan sa malakas na tumalo sa isa sa kanyang mga vessel. Hindi siya isang marahas na halimaw, at bilang isang nilalang na may katwiran, gusto niyang makipag-ugnayan sa mga manlalaro na karapat-dapat. Makakatanggap si Jisoo-yun ng hindi inaasahang quest kung makikita niya ang King of the Great Mountain Range, na maaaring lumikha ng mas malaking pagbabago sa kanyang kapalaran. Kakanselahin ang hidden quest kung hindi ito makukumpleto sa loob ng 48 oras. Ang hari ng Great Mountain Range ay nagbabalak na subukan siya, habang papalapit siya sa kanyang kuta, mas magiging mabagsik ang mga halimaw na masasagupan niya. Maaaring patayin agad siya depende sa mood ng King of the Mountain Range. Unang ipinaalam sa kanila ni Jisoo-yun na nagawa niyang makilala ang King of the Great Mountain Range sa pagtatapos ng kanyang paglilibot sa mga bundok, at kamukha niya si Amugi at binigyan pa siya ng isang quest. Iniisip ni Songwoo na ang boss monster na ito ay napakapambihira, at siya ay gumaganap bilang non-player character para magbigay ng mga quest. Nagtanong si Songwoo kay Jisoo-yun tungkol sa quest na ibinigay. Sinabihan siya ng hari ng Great Mountain Range na ibalik ang Divine Ginseng na kinuha ng Conflict Guild. Medyo nag-aalangan si Songwoo na ibalik ito, at sinigawan siya ni Hanho.
na sinasabing dapat niyang isipin na masasayang lamang ang item na ito. Ipinaalam pa sa kanila ni Jisoo-yun, na bilang gantimpala, ibibigay sa kanila ng King of the Great Mountain Range ang huling item ng Shadow King set na hinahanap ni Songwoo, gayon din ang awakening ni Jisoo-yun. Matapos marinig ang tungkol sa mga reward, mabilis na ibinigay ni Songwoo ang inner peel ng Taebaek Mountains. Sinabi pa niya na medyo nagbago ito, ngunit mas magugustuhan ito ng boss monster. Ang inner peel ay isang legendary na consumable item. Ang user ay maaaring makakuha ng isang malaking pagtaas sa mga ability stats, sa pamamagitan ng pagtanggap sa Spirit of the Mountain. Gayun din, ang Affinity Mastery sa kalikasan at enerhiya ay tataas ng husto, na nagbibigay daan sa user na paminsan-minsan ay makakakuha ng kapangyarihan sa Mountain God Divinity. Upang ganap na maposes ito, ang player ay nangangailangan ng Vitality level na 80 o higit pa, at ang inirekomendang level nito ay 100. Ang description nito ay nagsasabi, na ang inner peel na ito ay lumitaw pagkatapos na may hindi kwalipikadong level ang puwersahang ginamit ang Divine Ginseng. Sa halip na makakuha ng kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan ay nahigop ng inner peel, kaya nagresulta sa isang mas malakas na estado ang item na ito dahil sa paghigop sa kapangyarihan ng bastardong taong sinubok gamitin ito. Sinabi ni Hanho na ang pagtingin sa description, ito ay talagang mukhang masasayang lamang na item, at iniabot ni Songwoo ang peel kay Jisoo-yun ng may panghihinayang. Sinubukan ni Jisoo-yun na kunin ang peel, ngunit mahigpit pa rin itong hinahawakan ni Songwoo habang bumubulong ng mga walang katuturang salita. Tinanong ni Hanho si Jisoo-yun kung paano siya nakabalik dito, dahil medyo malayo ang Suwon Town sa Taebaek Mountains. Sinabi ni Jisoo-yun na tinulungan siya ng hari ng mountain range. Mayroon siyang iba't ibang mga item, kabilang ang isang item na kayang magbukas ng isang portal papunta sa anumang lugar. Iniisip ni Hanho na nakawin nila ang overpowered na item na iyon, at malungkot pa rin si Songwoo tungkol sa pagkuha sa kanyang iniingatang inner peel. Sinabi ni Songwoo na ang hari ng Great Mountain Range ay sabik na makuha itong Divine Ginseng, at hindi nila alam kung ano ang kanyang layunin. Ngunit dahil sa mga gantimpala na kailangan din nila, wala silang gaanong pagpipilian. Sa sinabing iyon, sinabi ni Jisoo-yun na siya ay pupunta na at ipinaalam sa kanila na nakatanggap din siya ng isang item na kayang magbalik doon sa kanya. Sinabihan siya ni Songwoo na mag-ingat at huwag masyadong magtitiwala sa haring ito. Kahit na magaling magsalita ang halimaw na ito, sa huli, maaaring mga halimaw lang sila. Sinabi ni Jisoo-yun na isa sa isip niya ito, ngunit bago siya makaalis, itinuro niya ang bihag na Natamba kanina matapos sumuko ito sa kanya. Sinabi ni Jisoo-yun na delikado siya at mas mabuting patayin na lang siya ngayon. At bago makapagtanong si Hanho kay Jisoo-yun ng anumang mga katanungan, si Jisoo-yun ay na-teleport na palayo. Sinabi ni Hanho na mukhang nag-iba si Jisoo, at bakit gusto niyang patayin ang isang bihag na kusang sumuko. Pinuhay ni Songwoo ang mga namatay na ninja bilang kanyang mga skeleton, at sinabi na dapat nilang isantabi ang isyo sa bihag sa ngayon. Susuriin muna niya ang mga alaala ng mga bangkay, hahanapin ang mga ugat ng mga taong nagpadala sa kanila, at babayaran ang mga ito ng 10 beses, upang walang sinuman sa hinaharap ang maglalakas loob na kalabanan sila kailanman.